Good day mga ka-stroke. Ayan, so nakita na naman tayo for today's video ay magpapakita naman tayo ng mga ibang exercise para sa mga stroke na kagaya natin. At ito po ay talagang napakagandang exercise din kung gagawin natin araw-araw. Ayan, so ngayon ay nandito tayo sa palengke at talagang napakalamig ng klima rito kasi ito pong aming lugar ay napakalapit lamang sa Tagaytay. At ito po ay nasa Mendez, Cavite. Napakataas po ng aming lugar kaya medyo may kalamigan. At ayan, siyempre December, kahit saan naman lumalamig. At yan po ang kalaban-kalaban ng mga stroke na kagaya natin. Ayan, so papakita ko pa sa inyo mga exercise mamaya pag-uwi. So kung bago ko pa lang po sa akin channel, please subscribe at huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga darating ko pang mga videos. Alright, ito yan ang aking asawa. Ikaw na lumalaban tumitigas. So, ito na. Umpisa na po natin. At ang ating pong video ngayon ay exercise kung ikaw ay wala pang 6 na buwan or kalalabas mo pa lamang sa ospital. Mga dapat mong exercise sa iyong kamay at dapat gawin. Ang unang-unang gagawin mo kung kalalabas ka pa lang sa ospital ay magpaupo ka sa iyong asawa, ikaw ay uupo. Ayan. Tapos yung unahin natin ang kamay. Ayan. So, every little movement is very important. Ayan. So, kailangan, especially sa kamay, kailangan na mag-pay attention tayo lalo na sa mga daliri. Kasi yan po ay napakalaga at kagaya na sinabi ko sa mga nakaraang video ay talagang gamit na gamit ang kamay. Ayan. So, ganito po. Ayan, wala pong galawang inyong kamay, talagang paralyzed siya. So, ang gagawin niyo po ay kung meron po kayong kasama sa bahay o miyembro ng pamilya, ay pwede po kayong magpatulong sa kanila na gaganito po yan. Yan. Iikot po. Yan po ang mga basic na unang ginagawa, lalo na sa kalalabas pa lamang sa ospital na yan. So, gagawa po ng circle, yung kamay, yan, ganyan po. Gawin po nating 10 repetition. At ito po ay 3 sets din na dapat gawin. Ayan. For example, gawin natin ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, clockwise naman. Balik natin. Ayan. Ganun din. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganun po. Pero mas maganda po kung 10. Ayan po. Yun po ang unang mga ginagawa pagka bagong labas sa ospital or wala pang 6 months. Sunod po ay circle. Ayan, nakaganito po ba? Kung magagawa niya naman gamit ang malakas na kamay na hindi affected na kamay, ay pwede pong tulungan ang kamay na tinamaan ng stroke. Para pong ganito, gagawa rin po tayo ng circle. Pero kung pwede rin po tayo magpatulong, mas maganda. At saka sa mga, o kaya sa membro ng pamilya o sa asawa,
Parang ganito po. Ayan. Ganito pong hawak, ha? Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, yun po ay nagdadala lamang ay malakas na bagay ng katawan. Pero subukan din ninyo na bigyan ng persa ang tinamaan ng stroke. Ang bawa talagang wala siyang galaw, ganyan bumabagsak siya. Mabubuhat po yan ang malakas na kamay. Parang ganito po. Ayan. Tapos, babalik clockwise din. 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. Ganun po. Yan. Ayan po ay mga basic exercise para sa mga kalalabas pa lamang sa ospital. Ayan. Hanggang kung wala ka pang 6 months, ay dapat lagi nyong ginagawa yan. Especially pagka umaga. Ngayon, kapag lagi nyong ginagawa yan, at nagkaroon na siya ng movement, itong kamay, ay ganito naman po ang sunod na gagawin natin. Ayan, parang ganito po. Ayan. Pwede po siyang 10 repetition din. Ayan. Basta pinakamataas ang 20. Ayan, para hindi siya napepersa. 10 repetition muna po ang gawin natin. Ayan, parang ganito po siya. Ayan. Nakaganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Abali po ito nga pala ay may alalay po dito sa thumb. Alalay po ng kanyang thumb na malakas na bahagi ng kamay. Nakaipit mo ganyan para po siya ay mahila rin pa pag ganon. Ayan. Ginagado. Ayun. Ganun po. Again. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Ayan po. Yan po ay napaka-alagang exercises kung kalalabas mo lang sa ospital at kung ikaw ay na-stroke na wala pang 6 months, ayan po ay magandang i-develop ang baraso sa mga ganyang klase ng exercise. Ayan. So next po ay kailangan po natin gumamit ng mahabang tela. Kung wala po kayong ganito, ay kahit po tuwalya, towel, yung sa ginagamit pang tuyo sa paliligo. Ayan. Ayan. Ilalagay po sa likod na ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, kukuha ninyo dito. Kung hindi nyo naman makukuha, humihirin kayo ng tulong sa inyong membro ng pamilya. Ayan. Para siya ay may hawak. Ayan naman ay kung may grip na ang inyong daliri. Ayan. So, ganito po naman ang gagawin. Pag ganito pong hawak, ayan o, pag ganito po. Nakataob po. Tapos yan, nakaharap pong ganyan. Tapos hilahin po. Hilahin siyang pataas na ganyan. Ayan. Balik-balik. Pero ang persa rin po niya ay nandito po sa malakas na kamay. Ayan. Hinihila po siya. Mas maganda po kung pwede nyo talian o kaya ay nakaganyan siya. Ayan. Para siya ay nahihila. Ayan. Ganito po again. Ayan. Ayan. Nihila po tapos nilulubayan po yan sa pamamagitan po ng malakas. Pati po pagbaba, siya rin po ang gumagana. Para ganito po, pwede rin po ng 10 repetition. Kung kaya, kung hindi pa naman po masyadong kaya at nasasaktan, ay pwede po siyang 5. Ganito po. 1,
2, 3, 4, and 5. Ayan, ayun, lumutok. Ganun po. Basta po, kung wala kayong ganitong tela, kahit nga po tuwalya, pwede po. Basta abot ng kabilang kamay natin namaan ng stroke. At yan po ay maganda ring exercise sa mga bago-bago pa lamang na na-stroke. Especially nga kung mga ilang linggo ka na nagigrip kasi pinakamataas na ng 5 buwan na para may galaw ang daliri. Ayan, ganyan. At kung nagigrip na, ay pwede nyo pong gawin yun ng paulit-ulit din. Ayan. So, isama nyo po yan, schedule nyo, halimbawa, sa Martes, ganun ang gagawin nyo. Ayan. Tuwing umaga. Ayan. So, yung pa mga pinakita kong exercise kanina, ay talagang napaka-importante po noon. Lalo na kung bago-bago ka pa lamang po na stroke at kalalabas mo pa lamang sa ospital, ayan po mga dapat na ginagawa. Ayan. Siyempre, kung wala kang therapist, ay pwede po tayong magpatulong sa asawa o sa membro ng pamilya. At kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, still moving is your secret weapon talaga. Every little movement ay napaka-importante talaga. At yan ay paulit-ulit ko pong sinasabi, talagang kailangan na maigalaw siya ng maigalaw or magalaw siya ng magalaw para hindi siya nai-stuck. Ayan. Yun po ang aking masasabi. Tapos ito pong ating exercise nito ay talagang dapat natin ginagawa kasi yan po talaga ang way para magamit natin ang mga tinamaan ng stroke. Ayan. Tapos yung pong mga matagal ng progress, matagal na makabalik sa dating galaw, yun naman po dadating din sa atin. Kaya nga lang, kaya kung bakit may matagal gumaling, may matagal makarecover, at bakit merong mabilis makarecover. Ayan po, ay depende, nakadepende po yan kasi sa ating klase ng stroke. Ayan. Yung po kasi mga dating yung mga na-stroke na nakaka-recover agad at talagang nakakabalik sila ng 100%. Ayun nga po yung mga na-mild stroke. Kagaya ng mga yung ischemic na yung basta nakalimutan ko na ano lang po yun, kung minsan sila hanggang 24 oras lang sila na-stroke nakakabalik sila sa kanilang dating galaw sa normal. Ayun, transient ischemic nga pala. Transient ischemic nga pala ang tawag doon. Yun. Madali po sila nga makarecover. Kaya ganon. Pero yung pong kagaya na sa atin, tinamaan tayo ng mga major stroke, kagaya nga nung major ischemic at saka ng mga hemorrhagic, ayan po ay talagang matagal ang progress at matagal din ang development ng paggalaw ng tinamaan ng stroke. Ngayon, yun po ay kailangan hanggat maaga ay dapat po siya nga ay na-exercise. Kagaya ng mga pinakita ko sa inyong exercise, ayan po ay ginagawa ko rin po yan noon, pero ang sa akin po ay late na rin po ako na nakapag-exercise, kaya medyo matagal. Hanggang sa ngayon nga, ako nga, bagamat ako naka-recover, pero ako'y pilay pa din. Hindi siya naibalik ng 100%. Pero at least, yun po naman ang aking dinedevelop ngayon. Yung aking paglakad. Bagamat siya matagal na at nakailang taon na, ay alam ko nga nabibigyan pa rin siya ng lakas gumagaan siya pagka matagal. Ganon din na sa kamay. Pero mas maganda kung hanggat maaga nga ay maagapan. Ayan. Ngayon, yung pong mga na-stroke ng transient ischemic ay tayo po ay hindi naman tayo pwede makapagkarera doon. Kasi ang stroke naman hindi naman niya karera Ang mahalaga dyan ay yung makarecover ka talaga. Yung magamit mo, yung tinamaan ng stroke sa iyo, ay magamit mo ng tama. Kahit hindi man siya 100% na nagagamit mo ng kagaya ng dati, at least napapakinabangan mo na siya.
Ayan, kagaya nga sa akin, halos na naibalik ko siya pero hindi pa rin siya 100%. Kahit naitataas ko ng ganyan o naididi pa ng ganyan, nakakamano ng ganyan, naikakamot ko na. Kaya nga lang, hindi pa siya yung 100%, hindi satisfied yung mga galaw niya. Ayun. Medyo kulang na siya sa lakas. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Pero mahalaga naman doon yung magamit mo siya sa mga importanteng bagay kagaya ng pagka kumakain ka, 'di ba? Lalo na yung kamay mo nakabengkong pa tapos nakaganyan. Yun naman po ay nangyayari po lang yung mga pagbengkong na ganyan kung ikaw ay talagang hindi mo napabayaan siya nung pagkalabas mo ng ospital ay talagang ikaw nakatinggal lang sa kama. Ay talagang yan, habang tumatagal, bumibilang yan ng taon, unti-unti siyang bumibengkong at nasasanay. Lalo na pagka may ginagawa ka nga yung malakas mong kamay, mapapansin mo, bumibengkong siya Tapos yun po, nagiging cause ng paglalak at paninigas na hanggang sa mahirap na siyang ibuka. Yun po ay matagal talaga ang development ng pagka na-stuck na. Talagang mabagal ng progress. Ayan. Parang sa mga, especially sa mga senior citizen, lalo na mga senior citizen na na-stroke, na bago-bago pa lamang na-stroke, kalalabas lang sa hospital, sila po talaga ang dapat na binibigyan ng pansin, ng exercise. Kung may therapist, dapat magpa-therapy. At kung wala naman, ay manood sa mga YouTube, tingnan ng mga exercise. Kasi yung po mga senior citizen, ay talaga medyo may kabagalan na ang pag-response ng kanilang ng katawan na tinamaan ng stroke. Ayan. Kaya nga dapat nagagamit na siya sa mga importanteng paggawa, kagaya ng pagkain. Dapat na exercise talaga hanggat maaga. Yun po talaga ang technique doon. Yung may galaw siya na may galaw. Yun po talaga secret weapon ng na-stroke. Ngayon, kung ikaw po ay talagang hindi kulang ka sa exercise at hindi ka nakapag-exercise, talagang yun po ay naninigas. Yun nga po mga naka-recover na matagal na naka-recover. Kapag sabihin na lang na galaw na lang, okay na. Pero once na hindi ka nakapag-exercise, yung matagal kang nakaupo nakapeso sa pesto, ay mapapansin mo na bumabalik yung pagkapapanigas niya. Bumibigat muli siya Kaya nga dapat siya ay active. Lagi siyang gumagalaw. Yun ang technique dyan. Igalaw ng igalaw. Talagang yan ang technique talaga rin yan. At yan din na sinabi sa akin ng dating nag-therapy sa akin. Bagamat ako hindi naman ako nagtagal na mag-therapy kasi nga ginawa ko. Tinanong ko siya kinuwentuhan niya ako ng kinuwentuhan. Sinabi niya sa akin yung mga bagay na yan. Kaya nalaman ko. At ito naman ay sineshare ko sa inyo. Ayan. Tsaka talagang tama yung sinasabi niya. Talagang kung hindi siya naigalaw ay talagang siya may stuck. Ito nga po talaga importante, itong wrist. Ito. Ayan. Kailangan siya nagaganyan. Naiikot. Yung kagaya na pinakita ko sa inyo nung exercise, nung earlier. Ayan. Ganyan. Kasi nga po, gumaganyan siya pag nagtatagal. Tapos yung balikat ay bumabagsak. Ayan. Nakaganyan. Tapos pag nalakad, di ba nakaganyan? Pag lumalakad, basta may ginagawa ka, na-excite ka, lalo siyang tumitigas. Kaya nga dapat inuuna yung kamay. Yung pong ating sakit ng stroke, ay kung may nakikita ka kayo na bakit sila mabilis gumaling, tapos
sinasabi pa nila, hindi ko na ikakailangan gawin yan kasi ako ay naka-recover. Hindi naman po naman talaga. Depende po kasi sa klase ng stroke na tumama sa inyo at depende rin yan sa kondisyon ng katawan natin. Ayan, especially sa mga senior citizen, iba po ang kondisyon noon at iba rin po ang kondisyon noong bata pa na na-stroke. Ayan, so hindi po siya karera, yan po ay journey. Kailangan po step by step ang exercise talaga din yan. At nasa exercise po talaga at paggalaw ng tinamaan ng stroke, kailangan siya may galaw na may galaw. Yan po talaga ang secret weapon. At lagi nyo pong tatandaan na yung aking po mga isineshare sa inyo, ayan po ay talagang makakatulong. Disclaimer po lamang ulit, ako po ay hindi doktor at hindi po ako professional physical therapist. Ako po ay binabahagi ko lamang po sa inyo ay ang aking experience kung bakit ako ay nakarecover at sana maranasan din ninyo. Ayan, so hanggang dito na lamang po, yan po ang aking na-share sa inyo at lagi po natin tatandaan na yung po mga exercise na pinakita ko po sa inyo ay lagi nyo po yung gagawin. Kaya nga lang, itong pagpasok ng December kasi medyo talaga nalamig na, ay yan po ay isang rin nating matinding kalaban, ang lamig. Kaya nga po sinasabi ko rin po sa inyo kahit pag natutulog tayo, ay wag niyo pong tututukan ng electric fan ang inyo pong tinamaan ng stroke. At mararamdaman niyo po kanyang paninigas at talagang siya po ay sumasakit. Ayan, kapag nalalamigan, di ba? Kaya ngayon ba, ginagamit na lang hot compress nga pag umaga, di ba? Para siya ay magana, may galaw. Ayan, ganyan. Kasi ginagamit na lang hot compress. Ayan, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood. At ako po ay nakapag-share sa inyo. Ako po ay natutubang magbahagi ng aking karanasan sa aking journey sa stroke ay may bahagi ko sa inyo. At sana po ay kayo ay magsigaling na kayong lahat. Ayan. At para hindi na uminit ang ulo. Kasi yan lang isang con dyan nainit ang ulo mo kasi naiinip ka, no? Kasi galaw ka ng galaw, exercise ka ng exercise, walang nangyayari. Pero hindi, may mangyayari yan. Ako nga, late na rin ako nag-exercise kasi matagal na rin ako na-stroke Ako magpo 4 years na sa May. Ayan, ako magpo 4 years na ako na-stroke. So basta, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi, always think positive at focus talaga sa exercise at yan ay may dudulot na maganda para magamit mo na yung yung tinamaan ng stroke. Oo, basta kulitin mo na kulitin ang tinamaan mo ng stroke pero wag mo sasaktan, wag mo siyang pepersahin. Basta yung tama lang exercise at meron tayong time management dapat na ginagamit diyan at meron ding routine ng exercise. Ayan, araw-araw. Pero meron din sa loob na isang linggo ay kailangan meron din tayong isang araw na pahinga para hindi siya napepersa. So, yan po lang ang aking masasabi. Maraming salamat po sa panonood at saludo po ako sa inyo mga na-stroke na lumalaban at talagang malakas ang loob at talagang gustong gumaling talaga. So gawin nyo yung mga bagay na yan at talagang makatutulong yan. So maraming salamat po at lagi po natin itatanim sa ating isip na tayo po natin na gagaling, lalakas at ayun sa sarmi, no? At tigas daw. Ayan. So, maraming salamat po. And God bless. Ayan. And I love you all.